Oh, napansin nyo na next week, iyan na yung ating first year anniversary, 1 taon na katapatan ng ating Panginoon. Kaya walang question about that. Marami sa inyo ang mga nagtatanong, bakit, paano tayo makarating dyan? O, hindi problema yan. So yan, sinabit na natin ang ating letter para sa ating, ano tawag nun? Yung ating renewal of contract dito sa Etangco Building. Yan. Yan, may makita nyo na yan ang kabaitan ni God. So, first anniversary, next week na yan, at huwag kayo mawawala, kasama kayo dyan. Kasama kayo nagsimula at kasama tayo na mag-rejoice at mag-celebrate. So, lahat kayo ay welcome at sa ating mga listeners sa FB page, we acknowledge for joining us today. Okay, tuloy na tayo at hatawin na natin ito at medyo kakaiba na naman itong pinagagawa sa atin ni God. Nasa number 7 na tayo, 7, 8, 9. 7, fruit of the Holy Spirit tayo, acceptable faithfulness. Hindi lahat ng faithfulness accepted kay God. Kaya, yan, pag-uusapan natin yan at hindi naman ibig sabihin para pag-uusapan natin to para pagalitan ang bawat isa sa inyo, kundi makita natin ano acceptable at ano yung very rewarding na obedience kay God. Kasi ang faithfulness, the other word for that is obedience. So balikan lang natin ang ating verse for this series. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So kapag para wala tayong trouble kay God at wala tayong trouble sa lipunan, wala tayong trouble sa ating pamilya, sabi ni God, against these things, wala nang batas dyan na nakakasaklaw. Kaya bakit wala nakakasaklaw? Ulitin ko, yan na kasi ang batas ni God. So anong purpose natin dito? I-clarify natin. Usually kapag pinag-usapan natin ang katapatan, akala natin tayo lang ang nagiging matapat dun sa pinapagawa ni God. Baguhin natin yon. Dahil ang katotohanan, siya nag-utos sa atin at kasama natin siya na gumagawa nung kanyang pinag-uutos. Sino sa inyo nagpapagawa ng bahay na iniiwan nyo lang sa kontraktor? Andun din kayo, di ba? Andun din ang faithfulness ninyo. Yan yung dapat natin makita. To understand that the goal of fruit of faithfulness is not that we will do work for God, but that He will be free to do His work through us. Kasi our God is a covenantal God. Hindi, kumbaga, ang kanyang strategy to reach this earth, itong naliligaw at puno ng graffiti na mundo, ay ang tao. Kaya sabi ko nga sa inyo, marami sa atin na naghihintay. Dapat i-check natin yung overdue ng grace and faith. Yung kumbaga, ay gracious naman si God. Merong ipinapagawa si God sa atin. Makakakilo siya kung maiintindihan natin ang kanyang sinasabi. Meron siyang sinasabi, pag ginawa natin, gagalaw siya. Kaya marami sa atin, ang tagal-tagal naman ni Lord, i-bless kami. Bakit ganito kami? Naghintay naman kami. Nagsisimba naman ako. So, i-clarify natin ito dahil kapag hindi mo naintindihan yun, pareho, wala kang hinihintay hanggang sa mamatay tayo. So, yung series number 1 natin last week, pinag-usapan natin si Abraham. Si Abraham, blind faithfulness. Accepted ang kanyang faithfulness dahil makita mo na talagang nung inutusan siya, go to the place, I will show you, sinundan niya. Hindi niya alam kung nasaan tayo. Kailangan sigurista. Magkano ang sweldo ko dyan? Paano ito? Saan babanda yan? Iklaro mo yan. Kailangan may address. Okay? Kailangan makita natin, lalo ngayon na meron ng Google Map, meron ng Waze. Pero si Abraham, talagang nag-go through siya at hindi ko nga naikwento sa inyo yan. Napakahirap minsan magsunod kay God dahil minsan, pag sinunod mo, katulad yan, pagdating niya dun sa lugar kung saan pinadala siya, famine. Sa Canaan. Sabi ni Lord, ito na Lord. Tingnan mo yung mga tao rito. Famine. Ibig sabihin, anong famine? Di ba yung tagutom. Lord, no, nagkamali yata ako na narinig na minsan itanong pa din natin, ngayon Lord na naandito na ako, kaya nga wag mong susuluhin ang pag-obey kay God, yung faithfulness. Lord, nasaan? Kasi kasama ka. You are faithful to God and God is being faithful as well to you. So, yan yung nakita natin at alam natin successful si Abraham dyan sa part na yan. And today, pag-uusapan natin personal faithfulness. Kaklaro ko na sa inyo, ito yung faithfulness na hindi accepted. Then next week, accepted faithfulness. Sakto yan sa ating anniversary. Then wandering faithfulness. Sino ba yan? So character study tayo lahat yan. Simula doon kay
Abraham at ngayon sa series number 2. Balikan lang natin ang ating meaning ng sabi ni Ate Miriam Dictionary na having or showing true and constant support or loyalty. So you are loyal dun sa word or sa command ni God sa iyo. Kasi, di ba, napag-usapan natin last week ang meaning ng faithful na hindi ka pwede maging faithful kung hindi mo alam ang yung calling. Hindi mo alam ang yung assignment. Katulad ni Joe. Joe, shoot ka dyan. Ano bang inuutos ng ABS-CBN sa'yo? Saan ka ba mag-shoot? Maraming pwedeng i-shoot dyan eh. Di ba? So dapat alam mo yung job order. Kumbaga, kaya maraming naluloko sa ibang bansa na nag-a-abroad na OFW kasi umaalis walang job order. So delikado yun. So the same with this, kailangan maging loyal ka or constant ka, consistent ka dun sa pinapagawa ni God. Steadfast, worthy of trust, loyal, constantly devoted. So, pag may word ka kay God, dito nakabase ang iyong faithfulness. Ulitin ko, mahirap i-claim na faithful ako na wala akong ginagawa dun sa sinabi ni God. So, dapat alam mo yung job order, assignment, or calling. Ang calling natin hindi ibig sabihin magpapastor lagi. Magsimula ka dun sa maliit, which is pag-uusapan natin mamaya yan. Si God, di ba, napagkakatiwalaan sa maliit, napagkakatiwalaan sa malaki. Kala natin, hala, ang calling ko, kailangan maging missionary na agad dun sa Madagascar. Kung may calling ka na ganyan, hindi problema, pero magsisimula yan lagi sa maliit. So, gawa muna tayo ng equation of faithfulness, di ba? Minsan, ginagawa rin natin ito. So, gagawa tayo ng mathematical equation dito sa verse ng Romans chapter 10:17 and James 2:26. Bakit kailangan natin ito? Para makita natin saan ba sumisibol or nagsisimula ang faith. Sabi sa Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word of Christ. So, nagkakaroon tayo ng pananampalataya pag nakikinig tayo ng word. Kaya please, kung kayo merong busy ngayon or hindi punta sa church dahil talagang may emergency, huwag niyong hahayaan na throughout the week, wala kayong marireceive na word. Kasi ang faith mo talaga mamamatay kapag walang pagkain. Faith comes from hearing. At tandaan natin, nagkakaroon ka rin ng faith doon sa naririnig mo na opinion sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. Then sabi naman sa James 2:26, so ngayon may faith ka na, nakinig ka ng word ni God, may narinig ka, may word ka, may sinabi si God. Kaya lang, ngayon may faith ka. Ano ngayon? Faithful ka na ba? Hindi pa. Sabi sa James 2:26, as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead. So dapat yung faith na yun, ayan ngayon ang action na sa iyo. Kung sinabi mo, Lord, naniniwala ako pero wala kang action, ang tawag sa iyo, unbeliever. I believe, Lord, but I have no action with what I believe, ang tawag niya ay unbeliever. Lord, may faith ako sa iyo, narinig ko, sabi mo, Lord, iyan ang sabi mo sa akin, pero wala akong action, aantayin ko na ibibless ako ni God. So nakita nyo, kapag wala kang action dun sa narinig mo, wala kang matatanggap kay God, pero ang iba, Lord, in faith naman ako, aantayin ko. May part ka, remember, our God is a covenantal God. So tingnan natin. Itong equation natin, yung kingdom principle, yung word, nakikinig ka ng word ni God, at ngayon nagkaroon ka ng faith, lagyan mo ng action. Faith with action equals faithfulness. Pero kung faith without action, wala tayong pwedeng i-total dyan. Walang faithfulness or obedience na nangyayari dyan. Ito ang personal preference, ito yung personal faithfulness natin. Meron kang narinig sa world, narinig mo sa TikTok, ay ganun pala yun. Katulad nga ngayon, ang mga dietitian, nutritionist, mga doktor, nag-aaway-away, ano ba talaga nakakataba, ano ba talaga nakaka-high blood. Balikan na lang natin ang Bible kasi sa Bible, pag-pray mo yung pagkain na yan para maging malinis. Di ba? Ngayon may iba na pinaglalaban na huwag kayong kumain ng taba ng baboy, huwag kayong kumain ng baboy kasi nakaka-high blood yan. Merong isang doktor ngayon, lumabas na naman. Andiyan ngayon sa TikTok din, ayun din sa ano. Saan kayo nakita ng baboy na high blood? Saan kayo nakita ng baka? Dahil ang baka daw, mas lagod lang nakaka-high blood. Saan kayo nakita ng baka na high? Kita mo, nag-aaway-aaway sila doon. Balik tayo sa word ni God. Minsan iyan ang message ng tao. Yung TikTok at YouTube. Balik tayo sa word ni God kasi yung pa rin ang final. Di ba? Di ba? So balikan natin. Ngayon, umatin kayo rito. Yung pinakanta ni Ate Nicole kanina. Okay, open the eyes of my heart, Lord. Na I want to see you. Na ang aking prayer ngayon na makita ninyo si God
para hindi tayo yung nagiging religious, naging ritual na balik-balik lang sa church, expecting God to do something for you, for us, pero walang resulta. Na kapag ganun ang ating thinking, ganun ang ating mindset, nakita nyo for throughout centuries, walang nangyayari sa Pilipinas at sa mga Christians. Because they are waiting, na sabi ni God, kapag nagsalita ako, put your faith into action. Si Abraham, nung sinabi, go to the land I will show you, gumalaw siya. At nakita niya at may nangyari sa kanilang covenant ni God. Now, pag pinag-usapan natin ang simbaoy, pag-usapan muna natin ang ilang apps. Halimbawa, nagsimba ka ngayon, umattend ka ng Sunday service. Ang sinasabi natin, ako faithful naman ako, ibibless ako ni God. Wala nga lang ngayon, baka bukas sa makalawa, faithful naman ako kay God. Paano natin masasabing faithful na habang nakikinig ka, ang tinuturo ko faithfulness, nagsasalita sa iyo ng still small voice, ang Holy Spirit, magpatawad ka. Lord, nagsisimba naman ako, tapos ngayon umuwi ka, at ang sabi mo sa sarili mo, I'm faithful. Nakita mo yung tao at humingi ng tawad sa'yo, hindi yung pinatawad. Faithful ako. Saan ka ngayon faithful? Ang word ni God sa'yo, yung job order pag uwi mo, patawarin mo yan. Pero ang sabi mo, faithful ka saan? Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin na faithful ako na hindi mo naman alam ang calling mo. Katulad yan. May word si God sa'yo, stop that vices. Stop that pornography. Pag uwi mo, ganun pa rin ang ginagawa mo, ganun pa rin ang ginagawa ko. Pero ang sinasabi ng marami, faithful ako sa church. Ang faithfulness, kasunod yan, sumusunod yan sa calling natin sa assignment. Kaya babalikan natin na kapag meron kang narinig na word at nagkaroon ka na faith, di ba? Faith comes from hearing and hearing by the message of Christ. Kaya masasabi natin ang faithfulness if you are doing something. Anong kasunod kapag naging faithful ka kay God, nag-work si God sa'yo, you will be rewarded. Pero pag walang reward na dumarating, it is because walang action ng iyong faith. Kaya nga sabi sa Bible, klaro, faith without work is dead. Kaya I believe pero I have no action, ang tawag sa akin ay unbeliever. Pero nagsisimba ako. Dapat maiklaro natin sa sarili natin yan kasi ganyan ang kalakaran, ang mindset ng maraming Kristiyano pero walang result. At merong isang halimbawa sa Bible niyan, ang pangalan niya ay si Cain or si Cain na meron siyang personal faithfulness. Sabi ni God, magpatawad ka. Hindi, marunong ka pa sa akin, Lord. Ito, nagsisimba naman ako So makita mo, si Lord nang sumusunod ngayon sa mga tao, hindi na ang tao kay God. So itong personal faithfulness, makita nyo na gusto niya i-reward siya sa kanyang ginagawa and yet, hindi naman pinapagawa sa kanya ni God. Gusto mo lang yan. Ngayon, sino ba talaga ang follower? Si Jesus sa akin ang follower, susunod sa akin, o ako ang susunod sa kanya? Yan ang ikaklaro natin. Dahil ang Christianity ngayon, si Lord nang sumusunod. Okay, tingnan natin. Ito si Abel, later she gave birth, sinong si? Si Eva, itong panganay nilang anak, gave birth to his brother Abel. Now Abel kept the flock and Cain worked the soil. So wala tayong problema kung anong ability mo, anong skill na binigay mo sa iyo. So pastol si Abel at si Cain naman ay magsasaka. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. But on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Dito makikita nyo, hindi tinanggap ni Lord ang kanyang offering, walang favor si God, at nagalit. Ibig sabihin, Lord, mali ka. Kaya minsan tayo nagagalit kasi nga, okay naman to Okay? Then the Lord said to Cain, why are you angry? Bakit ka nagagalit sa akin? Bakit ang mukha mo sambakol? Yan Why is your face downcast? Pangit talaga ng mukha niya. Which is, ito ay outward manifestation, nagalit siya. Ako na nga nag-offering sa iyo. Ganyan pang, hindi mo patatanggapin. Di ba makita mo? Galing Sabi ni God, if you do what is right, will you not be accepted? Kung right, yan na naman ang word na righteousness. Kapag in-offer mo, ang binigay mo, ginagawa mo, matuwid, will you not be accepted? But if you do not do what is right, at ito maganda yung contrast sa pinakita ni God, kapag hindi right ang ginagawa mo, sin is crouching.
at your door. It desires to have you, but you must master it. Dapat i-master mo yan. Ikaw ang magmamaster sa sarili mo based sa word ni God. Kaya nga makita nyo rito na ang mabigat nito, hindi tinanggap ni God, pero yung kay Abel, tinanggap niya. Bakit kaya ganon? Ngayon, gusto ko makita ninyo na ang dapat action dito ni Cain, tanggapin mo na merong problema sa ginawa mo. Kasi kung hindi mo tatanggapin, magkakaroon ng problema yan. Magagalit ka kay God, lumalabas dyan si God. Tandaan natin na may karapatan din si si Cain na magalit. Alam niyo kung bakit? Kasi may binabanggit sa in light of the scriptures in the Old Testament sa New Testament, nagbanggit din si God na honor the Lord with the first fruits of your crops. So pwede palang magbigay, pero bakit hindi tinanggap? Tingnan natin ang reason din ni God. Kasi dapat makita natin, ito lumalabas si God ang confused. Sabi mo, Lord, mag-offer kami ng first fruits ng aming crops. Ba't hindi mo ngayon tinatanggap? So makita mo, may clue tayo dito, may cue tayo na si Abel at si Cain, sina Eva at Adan, tinuruan na ni God kung paano mag-offering. May nag-offer ng tupa si Abel at nag-offer din si Cain ng kanyang first fruits ng crops ng kanyang pananim. So tingnan natin ang reason ni God. Tingnan natin number 1, for Cain, faithfulness can be served on his own terms. May mga ganito sa atin ngayong panahon na makita natin na may mga Christians, kaya ako nagsisimba, okay na ako ito. Ganito talaga ako eh. Mga kapatid, ito yung mga taong hindi nagbabago. Huwag nating baguhin si God. Dapat tayong magbago, depende sa word na sinasabi niya sa atin. Dapat siya ang magsasabi sa atin. So, in His own terms, ibig sabihin, maglilingkod ako sa gusto ko lang. Kasi God is gracious eh. Which is yan ang kadalasan natin mga terminology ngayon. Na pwede kong gawin ang gusto ko dahil God is gracious. Talaga? So makita nyo rito may mga faithfulness na hindi accepted kay God. Okay, tingnan natin. Mabigat itong kaso ni Cain kasi but on Cain and his offering he did not look with favor. Favor means hindi tinanggap. Walang approval. Alam nyo mga kapatid, gusto ko lang i-share sa inyo. Ako magsasaka, naiintindihan ko si Abel si Cain sa kanyang part. Katulad yan, kung ang tanim mo ay annual crops, alam ito ni Nicole, kasi nasa agri kayo eh. So, kapag ang tanim mo ay annual crops like saging, isang taon yan bago magbunga, yung ube, isang taon yan bago mo ma-harvest. Yung mga fruit crops, isang taon. Yung pinya, isang taon, napakainit, nagdidilig ka, natinig ka pa ng mga dahon ng pinya, at ito ngayon, dala-dala mo, excited ka, Lord, ito na! I'm offering the first fruits of my crops. And sabi ni God, hindi accepted. Nakita niyo yung kalagayan ni Cain? Isang taon mo pinaghirapan yan. Dito katulad ng kamatis, 2 months pwede ka na mag-harvest. 2 months and a half? Okay, tama yan. 28 days, nagsisimula na siyang bulaklak. Pero itong ginagawa ni Cain, may consideration. Sabi ko, bakit kaya? Kaya ito, bulat-latin natin, bakit ganito? Lumalabas ngayon, Lord, hindi ba po pwede? Ayusin natin kasi makita natin si God ba nagkakasala? Nagkakasala ba si God? Kung ikaw ang makikita mo si Cain, baka magkaroon ka ng sympathy sa kanya. Grabe, no? Si God napaka-stricto, hindi tinanggap. Kaya binabanggit ko ito sa inyo, baka dumating ang time sa Judgment Day, Lord, nagsimba ako, Lord, nag-offering ako, Lord, ang laki ng donation ko sa church, pero sasabihin ni God, if you do what is right, will you not be accepted? Kaya nakalagay na sa Bible kung paano maging sa Old Testament, nagpapakilala si God kung paano siya mag-deal sa atin. Kilalanin natin siya, huwag dun sa opinion ng iba. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? Ba't ka nagagalit? Siguro pinipilit niya, Lord, isang taon ko pinaghirapan yan. Pagtatanim, binungkal ang lupa. Diniligan ko yan, nag-fertilizer ako. 1 year yan na hindi mo tatanggapin. If you do what is right, andyan na naman yan. Kung matuwid ang ginawa mo, Cain, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it. So,
Anong nakikita natin dito? May idea sila ng first fruits giving. Kaya lang, katulad yan, kung ito ay personal faithfulness, pag-obey mo, magkakaroon tayo ng problema dito. So, ngayon tingnan natin. Siguro pag-usapan natin dito, ano ba ang dapat reaction natin kapag merong question si God at may sinasabi sa atin, Miko, no. Miko, hindi yan ang tatanggapin ko. Edwin, hindi yan. Dennis, hindi yan. JR, hindi yan. So tingnan natin ang reason ni God. Rather na pag-usapan natin si Cain, alam natin nasaktan si Cain. Alam ko maaring ang inyong paglilingkod. Kaya maraming mga ministers, servants, meron na niyan sa Bible sa Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. So alam natin, ba't may ganun si God? Tingnan natin ang explanation ni God. For God, faithfulness must be expressed in covenantal term. So makita mo rito, kikilo si God, gagalaw si God, kaya lang anong pinag-usapan natin? Katulad na ganyan, umattend ka na katulad yan, Dennis, magpastor ka. Lord naman. Tapos ang una kong narinig ko yung word ni God, may desire ako magpastor way back 1989. Ang nagdi-disciple sa akin, ang sabi sa akin, Dennis, wala ka bang planong umasenso? Iyon ay word ng tao, ng mga Christians, pero ang word na narinig ko sa puso ko, magpapastor daw ako, sabi ni God. Pero ang word din ang narinig ko na nagdi-develop din ng faith, oo nga, no. Kaya nagdi-desire ako na para makatakas ako dun sa, baka mali lang ako, pupunta ako sa Saudi. Magtrabaho muna ako sa Saudi. Alam niyo yung istorya ko, para makabili man na ng cassette. Di ba? Yung ganyan. At inabot kami ng sakit. Okay, problema yon. So for God, faithfulness must be expressed in the covenantal term. Katulad ng ganyan. Pag sinabi mo na, Lord, I'm faithful. Anak, paano maging faithful? Sabi ko sa'yo, mag-forgive ka. Hindi, Lord, nagsimba naman ako. Alin ang dapat natin sundin na pwede natin sabihin maging faithful? Ngayon, tanungin natin ito. Kasi sabi ko, i-compare natin. Yung dalawang magkapatid, panganay si Cain at si Abel, nag-offer sila. Ngayon, kung tatanungin natin sila ng ano ang dapat i-offer, dapat ba tupa? Or lagi bang tupa dapat ang inaalay? Or gulay? Kasi may first fruits din eh. Hindi pa pwedeng ano. Hindi rin pwedeng tanungin ng ilan kasi ang in-offer lang naman ni Abel, some of the fruits. Ani Cain, some of the... So kaunti lang naman, hindi naman lahat. Kaya nga, tama yung idea ni God na first fruits, hindi first harvest. Okay? First fruits are some. Ibig sabihin, some lang ito. Now, tingnan natin. Kasalanan ba mag-offer ng first fruits? Hindi. Bakit hindi tinanggap ni God? Kaya kung pag kayo nagbabasa kayo katulad ng ganyan, pag nag-aaral ako, nag-aaway ang aking isipan. Bakit ganun, Lord? Tinatanong ko siya, Lord, kapag hindi pinaliwanag yan, ipapakain ko to sa mga tupa mo, hindi ko rin maintindihan yan. Ang tamang sagot pala dito, ang tanong, para masagot natin ang tamang solusyon ng problem, kailan inaalay ang tupa at kailan inaalay ang first fruits. Kasi maaring inalay ito, yung gulay na ito, na inalay ni Cain, hindi ito yung season para i-offer. At ang requirement ni God ay yung tupa. Bakit? Kasi dapat nating tatandaan na sa Old Testament, may mga references at may sinasabi hanggang New Testament kung anong dapat inaalay sa tamang panahon. Maraming mga offering na sinasabi sa Bible, pero pag-uusapan lang natin ang two major offerings na makikita natin. Two major offerings na ginagawa rin natin sa New Testament, which is offering of the lamb sacrifice and tithes and offering. So, dadaanan natin ito sandali dahil kailangan natin. Itong season na ito, ang mga Hudyo, makita natin requirement ni God or kasunduan, covenant, sila ay nagbabayad ng kasalanan nila taon-taon. Sa New Testament, so sila temporary ang pagbayad ng kasalanan. Tayo sa New Testament, ang Lamb who takes away the sins of the world, permanent. Okay, klaro natin. If the offering is burnt offering, ito yung sinusunog. Tandaan nyo, pag nag-offer, wala akong nakita sa mga Jews na kapag nagkasala sila, humihingi ng tawad. Iklaro natin yan because this is a covenantal God. Ngayon, ang mga tao, parang napakababaw sa kanila,
Okay lang magawa ng kasalanan kasi God is gracious. Tandaan natin, si God ang requirement para sa pag nagkasala ka, sabi niya, for the wages of sin is death. So nakakatakot kamatayan, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. May kita nyo, at yung iaalay para kabayaran ng kasalanan ay mayroong mamamatay at susunugin. Yan yung picture ng impyerno eh. If the offering is burnt offering from the herd, he is to offer a male without defect. He must present it at the entrance to the tent of meeting so that it will be acceptable to the Lord. Ito yung ginawa ni Abel. Acceptable kasi sila, ito yung season ng burnt offering, pambayad ng kasalanan. Yearly yan ha, wala ng tupa ngayon. Tingnan nyo. Mga kapatid sa 211 Ministries, gusto ko lang kayo i-encourage na, at i-discourage na huwag maglalaro sa kasalanan. Kasi ganito ang picture, galit si God sa kasalanan. Isa lang pinagbabawal ni God sa Bible, kasalanan. Kapag nag-alay ka ng tupa, kabayaran ng iyong kasalanan, kasi yun nga requirement ni God, hindi yung, Lord, nagkasala ko, Lord, patawad. Akala natin, so yun yung mga opinion, word din yan na narinig natin sa world, na akala nila, dahil nagkasala ko, Lord, patawarin mo ako, sabi ni God, hindi. Dapat katulad yan, yung isang tupa na malinis, matino, he is to lay his hands. Ililay hands mo yan, tititigan mo, at gigilitan niya ng high priest. Gigilitan niya hanggang sa mamatay na dapat ikaw yung nangingisay na yan. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ganyan kagalit si God sa kasalanan, pero ngayon kita mga tao pa nagkakasala, parang wala lang. Kaya makita mo, Lord, nagsimba naman ako. Di ba? Makita mo ngayon, magsisimba nga ako para mabawasan ang kasalanan ko. Saan niya nakalagay sa Bible? That is your personal faithfulness. Sa kay God, you have to lay your hands. Sa ulo ng tupa, nakikita mo, kaya nyo. Ako nga, hirap na hirap ako panoorin yung, pag may nagkakatay ng manok. Hirap na hirap ako makita yung manok na nangingisay. Lalo pa ito tupa, mag-iingay talaga. Di ba? Kinakatay dahil kabayaran ng kasalanan mo. On the head of the burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make atonement. Ito yung reconciliation. Ito yung salvation para sa iyo. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi sorry. Kaya nga sa atin, sa mga unbelievers, paglalapit ka kay God, ang requirement ni God ay repentance. Change your mind. Dahil ang kabayaran ng kasalanan, hindi sorry. You have to repent, you have to change your mind the way God thinks about the issue of sin. Pero pag believer ka, meron kang accidental sin, ang ginagamit ay confession. Pwede mong hingin ng tawad yun at huwag mong gagamitin ang confession sa mga unbelievers dahil hindi tatanggapin nyo ni God. So nakita nyo, galit si God sa kasalanan. Kaya huwag kayong maglalaro ng kasalanan. Kaya nga, seek first the kingdom of God and His righteousness. Get right. If you do what is right, will you not be accepted? Okay. Ngayon, atrasan lang natin ito na mention ko ang first fruits. Ngayon, kung nanonood kayo ng YouTube at dadaan ito sa inyong page, may malaki tayong problema. Na itong offering ni Cain, meron ding mga ganito nagsasabi sa akin na nagtatampo sa kanilang church. Pastor, ako malaking donation sa aming church. Hindi ba ako matatanggap ni Lord? Okay. Parang ginawa din ni Cain. Nag-offer siya ng kanyang first fruits para sa kanyang kabayaran ng kasalanan. Kahit malaking i-offering natin, kung hindi yan ang ayon sa covenant with God, hindi ka faithful. Okay, tingnan natin. Iklaro ko sa inyo kasi nga, hindi ko na sana dadaanan ito dahil na-mention ko ang first fruits, tatanungin nyo din ako. Ngayon, tingnan nyo ang standard natin. Ang 211 Ministries, ang message natin is preaching the gospel that Jesus preached. Now, which is the kingdom of God. Ang tinuturo ni Jesus ay, na good news ay kingdom of God. Then, ang ating form of giving ay tzedakah. Nakapattern sa mga Hudyo. Ang ating message ay nakapattern kay Jesus Christ. Bakit ko ito minimension? Kasi makikita nyo, ang dami pang mga sikat na mga pastor, mga church leaders sa YouTube na halos sigawan, alipustahin yung mga pastor na nagtuturo ng tithes. Kasi sabi nila, ang tithes daw, sa Old Testament yan, hindi na tinuturo. So, segue muna tayo ha, para iklaro ko ito. Maaring magalit kayo sa akin. Si Pastor Dennis nagtuturo ng tithes and offering na maririnig nyo sa YouTube at mapapanood nyo dito sa mga well-known pastors sa Amerika, sa Europe, na ang mga pastor daw na nagtuturo ng tithes ay nagpapayaman.
Ang tawag niya, pag nagtuturo ka ng tithes, ang tawag niyan ay prosperity gospel. Okay, iklaro natin ito. Ang ating teaching ay the kingdom of God, kingdom government of God. At gusto ko rin encourage ang bawat isa sa inyo na magpapastor at sa mga nanonood sa atin na willing din magpastor, pag-aralan natin ang Bible. Hindi ibig sabihin dahil probinsyano tayo, taga dito tayo sa Pilipinas, wala tayong karapatan magbasa ng Bible at mag-interpret. Kasi ako may nakita rin ako na hindi ibig sabihin dahil taga dito lang tayo, parang hindi tayo capable maging scholar ng Bible. So, inaral na rin natin kasi pananagutan natin lahat ito, ang kaluluwa ko, kaluluwa ng pamilya ko at kaluluwa ng tupa na inaalagaan ko. Ngayon, hindi raw tinuro ni Jesus Christ ang tithes sa New Testament, tama. Pero gusto kong makita natin, ang tinuturo ni Jesus Christ ay kingdom of God. Ang nasira sa Old Testament na nire-restore ni Jesus Christ ay kingdom of God. Marami din dito sa Maynila ang grabe magmata at naglo-look down sa amin na nagtuturo ng tithes. Nagpapayaman daw kami. I-clarify ko na din sa inyo. Ang nasira sa Garden of Eden ay kingdom government of God at i-restore ni God. Ngayon, sa isang government entity like the Philippine government, kini-question ba natin kung may tax o wala? Tithes is the taxation of the government. Because this is a government. Kaya lang, kapag in-apply mo ang taxation sa church, which is a New Testament, hindi talaga pwede. Kaya tama din ang kanilang nakikita. Ang problema, pinuputol nila ang New Testament at Old Testament na nasa New Testament na tayo kaya wala ng tithes. So hindi issue yun. Hindi nasira ang tithes, ang giving sa Old Testament, kundi kingdom ang nire-restore ni God, kingdom government. Now, ang giving natin ay kinuha natin dahil nga dyan sa away-away ng mga church leaders, maging sa Amerika, sa Europe, maging sa Southeast Asia, ang giving nila, walang tithes, walang first fruits, ang iba may first fruits, ang iba wala. Nag-aral ako katabi ng mga rabbi. I have to learn from this. Kasi nakita ko, ang mga Hudyo, ang rabbi, mga teachers of the law, ang rabbi, kahit iba-iba ang Hudyo, mayroong Orthodox Jews, Hasidic Jews, sila nagkakaisa sa tzedakah. Ang ibig sabihin ng tzedakah, simple lang. First fruits, tithes, and offering. Yan lang yan. Nagkakaisa sila. Pero gusto ko makita ninyo na iyan ang ating na-apply. Kaya kung kayo gusto nyo maintindihan yan na mas malalim, iyan ay nasa discipleship process natin yan. Nasa establishing class. Tinuturo natin ang tzedakah. Explain ko lang sa inyo ang tzedakah. Anong kaibahan ng tithes at ng first fruits? Kasi maging dito sa Pilipinas at maging sa Amerika, pinag-aawayan din ito. Siguro ngayon nyo lang ito narinig dito. So, hindi ko ito tuturo sa inyo dahil para siraan ng iba, kundi ituturo ko ito sa inyo dahil itong ina-apply natin dito. At nakita ko itong tzedakah ang napaka-effective. The only people na nagbibigay na mayroong resulta. Okay, sa Pilipinas, marami nagkakagulo pa dahil sa giving, pero hayaan na natin sila. We are not called to preach to them and to correct them. Andito tayo para pag-usapan kung ano yung mag-glorify kay God. A covenantal way. Okay, balikan natin. Tzedakah means just giving. So, si Cain nagbigay ng gulay ng kanyang inani, some of the produce of the soil. Alam natin na sinabi ni God sa Proverbs 3:9 that honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Ang sinabi dyan ay first fruits, hindi sinabi na first harvest. Kasi may ibang interpretation nito na first harvest. So lahat ng inani mo kanya, ibibigay mo. At gusto kong ma-check ninyo na ang purpose nito, lahat isa lang. Ang tithes and offerings sa Jews ay the same. Kaya tayo dito sa 211 Ministry, ang tzedakah natin ay the same as well. Why? Tingnan nyo mga purpose na isa lang. When you have finished setting aside, sabi sa Deuteronomy 26:12, a tenth of all your produce, ano yung first fruits? Yung sum of the produce ng soil? Tenth. Yan din yun. Hindi sinabi na first fruits or first harvest. In the third year, the year of the tithe, you shall give it to the Levites. Ang purpose niyan, you have to, binanggit yan sa Malakay 3:10, that there may be food in my house. Doon pa rin ang purpose yan kasi ang Levites, ang inheritance nila, wala silang share sa promised land. Ang share nila andun sa tithes and offering. The alien, the fatherless, and the widow, yan na yung mga offering so that they may eat
in your towns and be satisfied. So nakita natin, ang first fruits ay 10th of all your produce. Si Cain, yun ang sinabi na some, hindi all of your harvest. Okay, tuloy natin. Binanggit din ito sa, wala rito yung binanggit din ito sa Ezekiel, Ezekiel chapter 44 verse 30, i-quote ko na lang sa inyo, na give the best fruits, the best first fruits of your crops. Ibig sabihin, first fruits ng your crops. Dahil hindi na ilagay dito, at sa baba, na-confirm pa yon na ibibigay mo ang portion of this crop. Ibig sabihin, portion, hindi part lamang. At ang first fruits doon sa Ezekiel chapter 44 verse 30, for the priest. Give it to the priest. Ganun pa rin. At ang purpose, katulad din sa Malakay 3:10. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. At ang promise ni God, ayan, test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Madalas natin ito kinukot, pero nga, pag hindi mo naintindihan kung anong sinasabi, kaya nag-aral uli ako, katabi ang mga rabay, hindi lang ako kumuha ng consultancy ng rabay kasi mahal, so I just learn from them kung anong tinuturo nila. Bakit ako nag-aral ng ganito? Kasi nakita ko na silang effective by applying tithes and offering or first fruits. At ito ang katotohanan, mga kapatid. Gusto ko lang i-reveal ito sa inyo, itong wisdom na ito, kasi itong sabi nila, you have to give your tzedakah if you want God to work on your finances. Okay, sigwe tayo, no? Alam nyo ba na ang the few trillionaires, hindi para gusto yumaman tayo, kundi itong promise ni God, I will open the floodgates. Ang few trillionaires of America na sa news, halos sila naman nagmamay-ari ng Amerika, ay mga Hudyo. Ang pinakamayaman sa Amerika ngayon, mga trillionaires, ay Hudyo. At nung 2022 sa Forbes magazine, sa 400 billionaires of the world in dollars, ang halos kalahati, 175 of them are Jews. Ngayon, bakit ko ito kinikwento sa inyo? Dahil ang kanilang testimony, lahat sila may testimony, at ang sinasabi nila, kaya kami mayaman because we are giving our tzedakah. At sa verse 12 nito, makikita nyo ang promise that all nations around you will acclaim that you are really blessed nation. Ang Pilipinas, matagal na tayo nag-offering, nagbibigay ng tithes. Hindi tayo na-acclaim ng Singapore, ng katabi natin. But the Jews, the Israelites, they are. Kaya sa inyo, ang encouragement ko, pag-aralan yung tzedakah. If you want God to bless you with your finances, consider this one dahil ang unang tinuruan nito ay mga Hebreo. Sila ng mga Jews at sila ang nag-i-enjoy. At sinishare din naman nila yung tzedakah na yan. Kaya dito sa atin, ginagawa natin yan. At ako na-enjoy ko rin yan. Na-experience namin. Okay. Now, please, ito lang gawin natin. Huwag lang nating gagayahin si Cain na nag-offer na feeling niya, ito ang kaligtasan. Huwag ka magbibigay ng donation sa church na ang ibig sabihin lang, siguro naman ililigtas ako ni God, ako nga may malaking donations. Mga kapatid, maganda ang ginawa ni Cain, pero hindi tama. Meron ng kaibigan ang sabi niya, kinote niya ito at isi-share ko rin sa inyo. Mahirap i-correct ang taong maganda ang ginagawa pero hindi tama. Iyan si Cain. At mga kapatid, maraming mga religious na tao. At ako kailan lang may kausap ako, pinipilit niya, hindi, mamahalin din ako ni God, gracious si God. Kahit ako nagkakasala, uintindin ako ni God. Nag-offering ako eh. Akong malaking na binibigay din sa church. Maganda ang ginagawa mo, pero hindi tama. The same with Cain. Personal faithfulness. Binigay niya, expecting siya na tatanggapin ni God, at ngayon hindi tinanggap ni God. Anong ginawa niya? Nagwala siya. At hindi lang siya nagalit. Hindi niya lang pinakita kay God na, Lord, mali ang desisyon mo na hindi mo ko tinanggap. Pinatay niya pa ang kanyang kapatid dahil sa kanyang galit, dahil hindi niya tinanggap. So makita niyo rito, kung tama ka, bakit hindi ka ba tatanggapin? If you do what is right, will you not be accepted? Anong lesson natin dito? Ang una kong tanong sa inyo, ano ang kaibahan ng personal faithfulness sa fruit of faithfulness? Number 2, ano ang action mo kung meron kang magandang ginagawa pero hindi tama sa harapan ng Panginoon?
Bilang isang pastor na nag-aalaga sa inyo at kaibigan ninyo, ang nais ko maranasan ninyo yung abundance na sinasabi ni God at pagpapala na ipinangako niya. At kung meron kayong hindi magandang ginagawa at hindi ko na ituro sa inyo, kasalanan ko rin yun. That's the reason why I'm sharing to you. Please, iwasan natin ang magagandang ginagawa natin at pinagtatanggol pa natin na alam naman natin wala sa Bible na nakasulat. Okay? Let's pray. Dakilang Panginoon, maraming salamat. Tunay nga, Panginoon, na ginigising mo kami para pagpalain, para mag-work with us, na ang faithfulness namin ay tatapatan mo ng iyong faithfulness at Lord, napakalaking reward ng mangyayari sa amin. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa aming mga viewers, sa bawat isa sa amin na naandito sa church, na nagpupuri sa iyo, sa aming narinig, itong ang katotohanan, Panginoon. Faith without work is dead. Word comes from hearing the message and hearing by the message of Christ. Dalangin ko, Panginoon, tulungan mo kayo huwag maging matigas na mauwi sa curse ang aming buhay, kundi kami, Panginoon, ay pinagpala at makita ng aming mga kaibigan, kasama sa bahay, kamag-anak, kapitbahay, na sasabihin nila, sasama ako sa church ninyo. Gusto ko makilala ang iyong Panginoon dahil tunay nga na merong Diyos na nakikita sa amin. Kaya, Panginoon, salamat. Dalahin ko, Panginoon, ang mga taong naging alipin ng magagandang gawa, mga taong hindi alam kung anong direksyon, mga taong nagkakasakit na sa stress, paghahabol na kung saan-saan, samantalang andyan lang pala nakatago sa Bible ang solusyon. Everything that we need is in the kingdom of God. And sabi mo, in all these things will be added unto you. Help us, God, to follow you, to seek you, to knock, to seek, and ask. Dahil alam ko, Panginoon, hindi ka madamot na Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami na tunay magpuri at magbigay ng luwalhati sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, na inilayo mo kami sa personal government, sa personal faithfulness, kundi gawin ang faithfulness na merong ventures kasama sa iyo. Kaya, Panginoon, thank you for your presence. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Woo!